Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Seeking Heights Arc Part 1 kung saan nalaman natin ang plano ni Sendo at mga goal ng kanya-kanya nating idol. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang Seeking Heights Part 2, ang comeback fight ng mga idol natin na si Kimura at Aoki. Kinabukasan matapos magkwentuhan ng dating teacher ni Sendo at si Ippo, ito ay nagtraining ng kanyang weaving habang sumusuntok para sa kanyang signature move na Dempsey Roll. Nang biglaan itong naihalo ang uppercut sa kanyang side-to-side motion Dempsey Roll. Kaya naman nagulat siya dahil hindi niya inakalang posible palang magawa yon. Mabilis na pumunta si Ippo kay Kamugawa habang niisip nito ang pag-weave side to side at dagdagan ng up and down motion. Nang pumasok si Ippo sa gym, nakita nito si Aoki na nagpimid training kasama si Fuji. Sinabi nito na kaya nga siya pumunta sa gym para kumuha ng story para sa kanyang article. At naisipan nitong subukang saluhin ang mga suntok nila Aoki, Kimura at Itagaki gamit ang mitts. Dahil magaling siya doon since dati nga itong boksingerong outboxer. Sunod nitong nireveal ang masaklap nitong nakaraan as a boxer at binansagan pa nga daw itong Eternal number 2 sa isang tournament kung saan nakalaban niya ang isang prodigy na boxer sa finals. At naisip nito na kung matalo niya iyon, may chance siyang maging isang professional boxer. Ngunit parang tinuruan nga daw siya nito ng leksyon at kinising sa realidad ng talunin siya nito. Sunod na sinabi ni Fuji na ang mga suntok nga daw ni Aoki ay kapareha ng boksingerong yon. Kaya naman unti-unting na-realize ni Aoki na ang kanyang suntok ay parang pang prodigy. Tuwang-tuwa ang Mokong, habang si Fuji naman ay niyaya si Ippo sa isang meat training. Nang pumasok na ang ating bida sa loob ng ring at suntukin ang mitts ni Fuji, na-feel na nito kung gaano kabigat ang mga suntok ni Ippo. Pero nang sundan nito ni Idol ng isang normal na right straight, hindi kinaya ni Fuji ang lakas ng suntok na yon at tumalsik ang mitts sa kamay nito. Sunod na pinakiusapan ni Fuji si Ippo para tignan ang kamao nito ng walang gloves. Nang makita niya ito, sinabi nito sa mga gymmates ni Ippo na ang sikreto nito sa mga knockout niya ay ang kanyang kamao. Inexplain ni Fuji na ang sikreto nga daw na yun ay para lang talaga kay Ippo. Kaya naman kinumpara ni Itagaki ang kamao nito para makita ang kaibahan. Nakita natin na yung kamao nga ng ating bida ay flat at kay Itagaki ay pointed. Sabi ni Fuji, yun nga daw ang sikreto ni Ippo na unique sa kanya. Ang kamao nito ay malaki, solid at flat na parang rectangle. Kaya kapag tumama ang kamao nito, mas malaki ang sakop at mas nadidistribute ng malawak ang puwersa ng suntok. Sunod na sinabi ni Fuji na ang kamao nga daw ni Ippo ay isang bagay na inborn sa kanya at yun daw ang perfect para sa isang boksingero. Sunod na tinanong nito kung meron ba siyang special conditioning na ginagawa para sa kanyang kamao dahil ang tigas ng kamao ng ating idol ay hindi normal. Sinabi ni Ippo na sinusuntok nga daw nito ang mga puno ng kahoy nang hindi masyado malakas para maiwasan ang injury. Sabi ni Fuji na ganun nga din daw ang ginagawa ng mga nagkakarate at nagets na nito kung bakit hindi na-injured ang kamao ng ating idol kahit pa sobrang lakas ng mga suntok nito. Sa isip nila Kimura at Aoki, kinumpara nila ang kamao ni Ippo sa isang hollow blocks at sunod na pinagalitan si Ippo kung bakit sila inampas ni Ippo gamit yun. Dahil doon sa mga sinabi niyang yon, nasisiguro ni Fuji na kaparehas na kamao ni Ippo sila Takamura at Sendo. Kaya naman madali din nilang winawasak ang mga depensa ng kanilang kalaban. Dagdag pa ni Fuji na dahil nga maliit si Ippo, ang mga suntok nito ay nanggagaling sa kakaibang anggulo. At ang malakas na mga binti nito ang lalong nagpapalakas sa mga maladinamita nitong suntok. Nang ma-imagine na naman nila Kimura na binabato sila ng hollow blocks ni Ippo sa sparring, muli na naman nilang pinagalitan ng ating bida kung bakit niya ginagawa yan sa kanila. Napansin ni Kimura na ang shape ng kamao niya ay nasa gitna ng kamao nila Ippo at Itagaki. Kaya naman na-realize nito na ang kanyang kamao ay standard shape. Nang tanongin ni Itagaki si Fuji tungkol sa mga kamao nito, in-explain niya na ang triangle shape na kamao ni Itagaki ay mayroong mas malakas na penetrating damage, pinpoint at precise punches. Madali din itong makalusot sa butas ng depensa ng mga kalaban. At na-imagine nga nito si Fuji na magkapares ng kamao si Miyata at Itagaki. Matapos yun, pinagtawanan ni Aoki ang standard shape na kamao ni Kimura. Dahil nga sa sinabi ng sikat na sports journalist na ang kamao daw ni Aoki ay kapares ng prodigy na nakalaban niya, sobrang confident nito sa kanyang sarili. Kaya naman pinilit nila Ippo, Itagaki at Kimura si Aoki na ipakita na ang kanyang kamao. Nang ipakita niya ito, sunod nating nakita ang kamao ni Aoki na pabilog. Kaya naman sabay na pinagtawanan ni Itagaki at Kimura ang kamao nito. At sunod na sinabing parang kabuti na malambot at masarap kain kapag nilagyan ng butter.
Matapos yun, napikon si Aoki at nagtakbuhan si Itagaki dahil ayaw nitong masapak ng isang mushroom punch. Tinanong ni Aoki si Fuji kung ano ang specialty ng isang round shape na kamao. Sabi nito na ang ganoong kamao nga daw ay madulas at kadalasan hindi tumatama ng solid sa kalaban. Kaya mas lalong nainis si Aoki dahil walang kwenta ito sa mga boksingero. Matapos yun, biglang pumasok sa gym si Shinoda. Nang magkatinginan si Fuji at Shinoda, bigla silang napatahimik at naging seryoso habang inaalala ang kanilang kabataan. Kaya nagulat ang mga gym members dito sa dalawang to at napatanong kung anong mayroon. Kwento ni Fuji sa mga to ang kanilang past noong sumali silang dalawa sa isang tournament. Isang araw matapos ang kanilang sparring, sinabi ni Shinoda kay Fuji na siya ay magpopro na at nilulook forward niya ang kanilang pangaharap sa professional boxing ring. Subalit nireveal ni Fuji kay Shinoda na sa tingin niya tapos na siya sa pagbaboxing at titigil na. Nagalit si Shinoda dahil akala nito parehas sila ng pangarap na mag-o-Olympics at sunod na maging champion sa professional boxing. Sinuportahan ni Fuji ang pangarap ni Shinoda na yon at sunod nitong sinabi na napagdesisyonan niyang maging boxing reporter. Gumawa ng Fist of Promise ang dalawa kung saan nangako si Shinoda na magiging JBC champion siya at sunod na magiging world champion. Habang si Fuji naman ang gagawa ng article tungkol doon. Matapos ikwento ni Fuji sa mga gym members ang kanilang nakaraan, nireveal nito na si Shinoda palang tinutukoy ni Fuji na isang prodigy na nagpatigil sa kanya sa pagbaboxing. Ngunit sunod na sinabi ni Shinoda na natalo ito sa kanyang pro debut match. Lumaban lang ito ng 6 na beses na may average record. At ang Fist of Promise ay naging isang Fist of Betrayal. Dahil doon, humingi ng sorry si Shinoda kay Fuji dahil hindi nito natupad ang kanilang promise dahil sa kanya. Pero sabi naman ni Fuji na okay lang yon at naiintindihan niya na hindi siya nababagay maging pro boxer. Nirequest ni Aoki kay Shinoda na ipakita nito ang tinatawag na Fist of Prodigy. Nang ipakita na ito ni Shinoda na bilog na kagaya ng kay Aoki, kitang-kita natin kung gaano na-disappoint si Aoki. Bago umalis, tinanong ni Fuji si Ippo kung babalik pa ba ito sa ring para lumaban. Sinagot naman ito ng ating bida na pinaplano pa nitong lumaban. Nang marinig ni Ippo na pinag-uusapan ng mga gymmates niya na mahirapan siyang bumalik dahil i-expect ng mga makakalaban nito ang mga suntok sa tagiliran, napaisip ang ating bida kung ano ang mangyayari kung dadagdagan niya ang Dempsey roll ng vertical motion. Kinabukasan, nag-training ng lower body si Ippo at tumakbo ito habang may nakataling 3 gulong sa kanya. Pagkatapos noon, trinain naman ito ang kanyang Dempsey roll weaving. Sinubukan itong dagdagan niyo ng vertical motion, subalit bigla itong napatigil dahil naramdaman itong napupunit ang kanyang mga muscle sa binti. Matapos yon, na-realize na ni Ippo kung bakit siya binigyan ni Kamugawa ng mga ginagawa niyang training methods na may twisting motion. Kaya naman mas lalong ginanaan ng ating idol na mag-training at unti-unting mamaster ang kanyang newly improved Dempsey roll. Nang umuwi si Ippo, nakita nitong hinihintay siya ni Kumi. Pero nagulat si Kumi nang mapansin nito ang nagdudugong ulo ng ating bida. Binandidyan ni Kumi ang sugat ni Ippo sa kanyang ulo. Matapos yun, napansin ni Hiroko na mas nag-aalala pa si Kumi sa anak niyang si Ippo kaysa sa kanya. Sabi ni Kumi na susuportahan niya nga ang ating idol. Ngunit pinaalala nito ang promise ni Ippo na magre-retiro na kung sakaling matalo pa ulit ng isang beses. Binanggit naman ng ating idol na ayaw niya pag-usapan yun ng malakas. Kaya na-realize ni Kumi na hindi pa sinasabi ni Ippo yun sa kanyang nanay. Kinabukasan sa gym, in-inform nila Kamugawa sila Aoki at Kimura tungkol sa kanilang paparating na ranked matches. Sobrang excited si Aoki at confident itong ipanalo ang laban para magkaroon ulit ng tsansa makalaban si Iga. Matapos marinig yun ni Yagi, nireveal na nito na sila pala ang opening match ni Iga para sa JBC lightweight title. Si Kimura nga ay nasaktan para kay Aoki dahil ang kanyang best friend ay opener lang ng karibal nito. Tila ng lumo at nalungkot ang ating idol, pero it's a prank lang pala. At sunod itong sinabi na, "Yan, mas gusto ko yan. Ipapakita ko sa kanya kung gaano na ako kalakas ngayon." Napatanong si Kimura kung kailan nag-improve itong si Aoki. At sang-ayon naman sila Ippo at Itagaki na nakikinig ng patago sa kanilang usapan. Nang marinig ni Ippo ang sinabi ni Aoki tungkol sa new upgrade, hindi nito napigilan pumasok ng pinto at pakiusapan si Aoki na ipakita yun. Mga par, nga pala, sensitive ang ating idol na si Ippo sa upgrade na word dahil sa upgraded Dempsey roll nito. Nagsimula na ang 1 round spar nila Ippo at Aoki dahil nga alam ni Ippo na bagong version nito ng frog punch ni Aoki, nag-ready itong counter ng technique na yun.
Subalit kahit gaano pa kahanda si Ippo, na knockdown pa rin ito ni Aoki at sunod na confident na sinabi nito na ito ang aking upgrade, ang Bellhorn Frog Punch. Matapos yun, pinag-usapan nila Kamugawa ang mga laban na paparating nila Kimura at kung gaano ka-motivated si Aoki. Sa simula nga daw, nag-aalala si Shinoda kay Aoki dahil baka hindi pa ito nakakabubon sa pagkatalo kay Iga. Pero si Kimura pala talaga dapat ang isipin dahil nawalan na ito ng goal sa pagbaboxing. Subalit naniniwala pa rin si Yagi dito dahil nalagay na din daw sa ganoong sitwasyon dati si Kimura. Sabi ni Kamugawa na gagawin nila ang lahat para makapag-prepare sa laban na yun. At sunod na humiling na sana ma-motivate sila Ippo at Itagaki sa laban nila Kimura. Sa araw ng mga laban, si Aoki at Kimura ay naglakad papuntang Korakuen Hall. Nabanggit ni Kimura na madalas nilang ginagawa ang mga ganoong comeback fights. Sagot naman ni Aoki na last comeback fight na yon since lahat ng laban niya ay papanalo niya na. Kinumusta ni Aoki si Kimura dahil nakita niya ang mukha nito na parang hindi pumasa sa weight control. Pero sabi naman nito na okay lang siya. Dumating na si Takamura at daan-daang naglalakad papunta sa grupo daw ng mga mahihina. Nagulat siya at bigla nitong sinabi na, anong problema sa mukha mo? Akala ni Kimura na siya ang tinutukoy ni Takamura. Subalit si Tomiko pala ang sinabihan nito at sunod na pinuna ang makapal na makeup. Langhiya, loko-loko talaga tong si Takamura mga prino. Sa loob ng venue, pinanood nila Ippo at Itagaki ang laban ng mga undercards. Na-disappoint si Itagaki na makita nitong matalo ang kanyang sparring partner na si Sato. At sabi nga raw nito na magre-retire na siya if ever matalo since sumahabol na ang kanyang losses sa wins. Dahil nga sa possibility na magre-retire na tong si Sato, naisip ni Itagaki sila Aoki at Kimura na para bang parating nasa bingit ng pagre-retiro. Dagdag pa nito na kung sakaling pangit ang maging resulta ng laban nila, baka magretiro na din ang mga to. Sabi ni Ippo na ayaw niyang pag-usapan ng mga tungkol sa retirement since malas nga daw iyon. Kaya naman napagdesisyonan ni Itagaki na i-cheer na lang ang mga to. Nang papracticein na nila ang kanilang cheer kila Aoki at Kimura, biglang dumating si Takamura at sinuggest nitong magretiro na ang Aoki-Kimura tandem. Nairita si Ippo at Itagaki dahil pagkabalik nito, yun agad ang mga sinasabi. Pero pinoint out ni Takamura na parehas kang pro boxer sila Aoki, kaya binabayaran sila. At ang existence nga daw ng mga to sa professional boxing ay isang malaking insulto sa mga manonood. Dagdag pa ni Takamura ang itsura ni Kimura na pumalpak sa kanyang weight control. Naalala ni Ippo ang sinabi ni Kimura na hindi na kaya nitong lumaban sa junior lightweight division since hindi naman ito ang kanyang natural weight. Dahil doon, napagdesisyonan ni Takamura na kung matalo nga daw si Kimura, siya na mismo ang mag-a-announce ng retirement nito. Nang magsisimula ng laban ni Kimura, pumunta na ito sa ring. Habang naglalakad, napansin nito ang mga audience na sumusuporta sa kanya. At napaisip ito na baka alam ng mga manonood na siya ay nasa bingit na ng pagre-retiro. Bago pumasok, hinihiling ni Kimura na sana pumalpak din ang kanyang kalaban sa weight control. Ngunit hindi natupad yun dahil nakita nito ang kanyang kalaban na handang-handa para sa bakbakan. Na-realize ni Takamura na sila Ippo, Itagaki, Aoki at Kimura nga ay magkakaroon ng comeback matches since natalo sila lahat. At sunod din na-realize ni Takamura na malapit na siyang maiwan mag-isa sa gym. Kaya nairita lalo sila Ippo at Itagaki dito. Nang magsimula na ang laban ni Kimura, agaran nitong pinabagsak ang kanyang kalaban gamit ang isang solid na right straight. Na-predict pala ni Kimura na susugod agad tong kalaban niya since excited na excited ito. Sabi naman ni Kamugawa, dahil nakita niyang ang papasugod na kalaban, lumanding ng suwabe ang kanyang counter. Dagdag pa ni Yagi na ito nga daw ang patunay na isang veteranong boksingero si Kimura. Naguluhan si Ippo kung sino ba ang sinusuporta nitong si Takamura. Since pagkatapos manakaut ng kalaban ni Kimura, sinicheer nito ang kalaban at tumayo dahil hindi naman daw ganun kalakas ang mga suntok nito. Nang muling makatayo ang kalaban ni Kimura, nagkapalitan ng suntok ang dalawang ito sa gitna ng ring, kung saan lumamang at lumanding ang mga suntok ng idol natin. Kaya naman hindi makapaniwala si Takamura at napatanong ito na, sino yung nasa loob ng ring? Nang nawasak ni Kimura ang depensa ng kalaban niya at sunod na tatapusin ang laban gamit ang right straight, tumunog na ang bell at doon na natapos ang first round. Habang naglalakad si Kimura papunta sa kanyang corner, sinabi nito na, swinerte ka pa. Hindi nga makapaniwala mga audience dahil sobrang angas nitong si Kimura.
Habang nasa corner, na-realize ni Kimura na bilib siya kay Aoki. Dahil all this time, meron siyang gustong bawian at hindi ito magre-retiro hanggat hindi yun nangyayari. Kaya mas lalong nag-iinis si Kimura at gusto nitong samahan si Aoki sa goal na yun hanggang sa uli. Na magsimula ang second round, binugbog ni Kimura ang kalaban nito gamit ang mga right and left punches. Habang hindi makapaniwala ang mga audience, biglang sinabi ng regular na manonood na wag maliitin si Kimura Tatsuya. Sinabi nito na kahit nga ang record nito hindi masyado maganda na may 24 fights, 15 wins, 6 losses, 1 draw at 9 KOs, ang bilis, footwork at punching power nito ay above average. Pinaalala din nito ang laban ni Kimura kay Mashiba kung saan kahit nga natalo siya dito, ito rin ang pinakamalakas niyang performance. Sunod nitong sinabi na 3 taon nga raw siyang pabalik-balik sa venue at naniniwala siyang si Kimura ay magiging champion balang araw. Naikayat na regular ang buong stadium, na-cheer si Kimura at tawagan nitong next champ. Tuloy-tuloy nga ang pagsigaw ng next champ hanggang sa round 8 kung saan mukha ng lantang gulay ang ating idol. Sunod na nagpakawala si Kimura ng 1-2 clinch combination. Dahil doon, napalitan na ng patatrash to kay Kimura ang sinisigaw ng mga audience. Tinulak ni Kimura ang kalaban niya na nagresulta sa double down. Nang mapansin ng mga audience ng laban ay nagiging wala ng kwenta, sunod nating nakita ang tuwang-tuwa na Mamoru Takamura. Nang i-point out ng coach ng kalaban na wala nang lakas sa mga binti ni Kimura, nag-clinch muli ang ating idol ng perfect timing na nagresulta na naman sa isang double down. Dahil doon, in-announce na ng referee na ang laban na yun ay draw. Gustong questionin ng audience ang regular. Subalit nakaalis na ito at iniwan ng sandamakmak na beer kung saan siya nakaupo. Pinagalitan ni Shinoda si Kimura dahil sabi nito okay lang sa kanya ang naging resulta basta hindi siya natalo. Habang naglalakad paalis ng ring, na-realize ni Kimura na plano ni Aoki na si Iga ang magparetiro sa kanya. Pumunta si Takamura sa CR kung saan nakasalubong nito si Regular. Mabilis na napansin ni Idol na nakakaiba itong si Regular dahil amoy mapanganib ito. Nagpakilala ang world champion at tinanong kung sino si Regular. Inalala ni Regular si Takamura at dahil nga ibang level itong idol natin, feeling ito wala siyang karapatan sabihin ang kanyang pangalan dito. Dagdag pa nito na hindi siya importanteng tao pero tinatawag siya ng iba na Earl Rag, isang anak na para sa Regular. Nang makaalis na si Regular, nag-aalis si Takamura dahil dito nag-flash ng inidoro. Putik, yun pala yung amoy mapanganib ng mga par. Langiyang yan. Si Takamura ay bumalik na sa audience area kasama si Ippo Itagaki. Napatanong si Takamura kung bakit interesado ang lahat sa laban ni Aoki. In-explain ni Ippo na dahil gagamitin ni Aoki ang kanyang bagong signature move na Bellhorn Frog Punch. Nang magsimula na ang laban, tila nagtatansyahan pa ang mga to at daan-daan umiikot sa buong ring. Napaisip si Takamura kung ano nga ba talaga ang Bellhorn Frog Punch na to. Pero naniniwala din siyang for sure walang kwenta ang signature move na yun. Ngunit sabi ni Itagaki na pinabagsak si Ippo ng signature move na yun. Isang bagay na hindi inaasahan ni Takamura. In-explain ni Itagaki kung anong klaseng animal ang Bellhorn Frog na natatagpuan nga lang sa South America. Ang unique trait nito ay kung paano ito kumain. Nilulubog nito ang kalating katawan sa putikan at saka maghihintay na may lumapit na mabibiktima. At kapag nasa harap na nito ang target, nilulunok nito yun ng buo. Kaya naman na-realize ni Takamura na ang Bellhorn Frog Punch ay isang trap. Sabi naman ni Ippo na ang palaka nga daw na yun ay hindi tumatalon. Nang biglang nag-squat si Aoki sa gitna ng ring, hinintay ng buong stadium ang next move na gagawin ni Aoki. Subalit hindi lumapit ang kalaban nito sa kanya kahit anong mangyari. Ilang beses pinatayo ng referee si Aoki para ituloy ang laban. Hanggang sa bawasan ito ng puntos dahil nakasquat pa rin ito. At doon na nga natin nakita ang pangontra sa Bullhorn Frog Punch na nagpatumba kay Ippo. Lang yan, lap trip ganun lang. Matapos yun, si Aoki at ang kalaban nito ay nagkaroon ng madaming palitan ng suntok na parehas na tumatama hanggang sa kalagitnaan ng round 8. Tumama ng solidong suntok ang kalaban ni Aoki sa mukha nito. Alam nga ng mga idol natin na napuruan siya sa suntok na yun. Sunod nating nakita si Aoki na para bang wala nang lakas dumepensa. Kaya naman mabilis na sumugod ang kalaban nito para magbato ng follow-up punch.
Agarang tumigil si Aoki at dito na nga natin nakita ang pamatay na look away signature move. Nang tumingin uli sa harap ang kalaban, huli na ang lahat. At sunod na kumonekta ng solidong frog punch ang ating idol na si Aoki. Matapos yon, pinaulan na ni idol ng iba't ibang suntok ang kanyang kalaban hanggang sa pigilan ng referee na nagresulta sa pagkaparalo ni Aoki. Nag-celebrate si Aoki sa pag-call out kay Iga at sinabi nitong siya naman ang next. At doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, malaking factor din pala yung type ng kamao mo as a boxer, no? Ngayon ko lang nalaman na may iba't ibang uri pala nun. Akala ko pare-parehas lang eh. Tas putik na yan no mga par, lap trip talaga tong si Aoki. Kakaiba yung mga signature move eh. Ewan ko ba, wala na akong masabi. Kakaiba talaga tong mga idol natin. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!